Ito yung mga do's and don'ts para hindi ma-delay sa development ng isang 0 to 3 years old. Kasi mga mommies and daddies, mayroon tayong ginagawa na nagpapabilis ng development ng isang bata at meron din tayong mga hindi dapat na ginagawa para makatulong sa kanilang development. So, unahin natin yung don'ts, okay? So, wag na wag niyo po itong gagawin para hindi siya ma-delay. Una, yung hayaan lang siyang mag-gadget. Yung gagawing yaya ang gadget, TV, cellphone. Huwag po natin iasa sa gadget or sa screen para ma-stimulate si baby. Hindi kasi pwedeng iwan ng matagal si baby sa panonood ng TV. Hindi pa naman na-appreciate ng isang infant yan. Ang magandang gawin ninyo, unlike kung sinasabi sa akin mga pasyente, pwede naman, kung may gagawin kayo, iwan nyo lang si baby sa crib and magpatugtog kayo ng music kahit hindi niya nakakita. Yun, yung music, merong magandang stimulation sa kanyang brain yan. So, I suggest yung mga Mozart music, yung mga lullaby, or yung mga nursery rhyme. Sa mga edad 5 years old naman, huwag ding itagal dapat sa TV or sa gadget, dapat at least 1 hour lang. Kasi 'di ba, kung tayo tayo mga matatanda, 'di ba, ang nasasayang yung oras natin kaka-scroll, kakapanood ng kung ano-ano sa social media instead na nagluluto na tayo, nakakagawa na tayo ng mga gawaing bahay or work. So, nasasayang yung oras natin. At isa pa, nagiging impatient, di ba? At nagiging mainitin ang ulo, sumasakit ang ulo natin. What more? Sa mga 0 to 3 years old, may epekto na po sa kanila yon dahil mabilis sa kanilang brain development. According to this article, excessive screen media usage in children can have both positive and negative impacts on their development. Regarding cognitive development, screens have the potential to enhance education and learning. May tulong naman talaga. Malaki ang tulong ng screen time sa mga bata. Pero yung excessive, yung OA na talaga, ginawa na talagang tagabantay, ang cellphone, TV, and gadget, yun na ang may masabang epekto. So, however, studies have shown that excessive screen time and media multitasking can negatively affect executive functioning, sensory motor development, and academic outcomes. Early screen exposure has been associated with lower cognitive abilities and academic performance in later years. Hindi nyo pa makikita yan agad-agad, pero kapag pumasok na yan ng school, pwedeng mahuli si baby or sa kanyang development, mag-delay siya. And number 1 dito ang speech and social interaction sa kanyang mga kasama. Kaya kung napapansin nyo, si baby ay okay naman, pero at 3 years old, hindi pa siya conversant, hindi pa yan nakikipag-socialize, mainitin ang ulo, baka kailangan buwasan ng screen time. Ito, language development is also affected by screen time as it diminishes the quantity and quality of interactions between child and caregiver. Kasi napaka-importante yung harap-harapan po kayong nag-i-interact. Kailangan niya kayong kausapin, kailangan kayong makipaglaro sa kanya, hindi yung nakikipaglaro lang siya sa cellphone niya, sa iPad niya, sa tablet niya. So, kung wala pang grade 1 yan or grade, ako nga i-delay ko pa hanggang high school eh. Hindi ko muna ako ito, kayo ba mga mommies, bibilhan nyo na ba ng iPad, tablet, cellphone ng grade 1 or pre-kinder? Ako as a mommy, hindi. As a pedya, lalong hindi. As a pedya mom, 100% hindi. Diba? Ako, kung tatanungin nyo ako, wag na muna. Pwede namang ipahiram nyo ng iPad ninyo or ng kung ano man ang gadget na meron kayo, tapos mag-set kayo ng rule. Hindi yung kakain lang kayo sa labas o kaya magsisimba, meron siyang gadget. Kung sanay na yan, well, hindi niya kasalanan yon. Kasalanan po nung caregiver, yung nagpasanay sa kanya. Okay, number 2, yung don'ts para hindi ma-delay sa development si baby. Huwag iwan ng matagal sa walker, stroller, or duyan buong araw. Ito may kinalaman ito sa gross motor skill ng isang baby. Kasi nagkukulangan siya ng galaw. Nandun lang siya sa stroller niya,
sa high chair o kaya sa crib. So, lalo na sa walker. Pero nakakatakot yung walker ha. Kaya, hindi rin ako fan ng walker. Pwedeng, mga sandali lang, pero dapat nandyan kayo. Pero yung iiwan nyo siya sa walker para maglakad-lakad, that's a no. Kung walang stimulation sa muscle ni baby, baka ma-delay kasi yung gapang tayo at lakad. So, maganda na iwan nyo lang ang bata sa play fence niya. O kaya kung nandyan kayo, malawak yung sala nyo, open concept, mas maganda open concept na bahay, no? Tapos may mat, edi iwan nyo lang siya doon basta't nakaantabay po kayo. Ngayon, kung kailangan nyo siyang iwan para kayo ay magluto, maglinis, maganda may play fence siya. At ilagay nyo lahat ng mga laruan na safe doon at hayaan nyo siyang mag-explore. Next na don't is wag na wag i-compare si baby sa ibang bata. Bawat bata kasi may sariling pacing. So, sasabihin ng ibang mga mommies, bakit yung anak ni ganyan, 4 months, nakakadapa na. Yung anak ko, 5 months na, hindi pa rin siya nakakadapa. Well, dito po papasok yung tinatawag nating red flag. Yung red flag kasi, yun po yung warning sign sa pag itong month na to ay hindi ko pa na-achieve yung ganitong skill, it may suggest potential delay. And syempre, dun tayo magre-refer sa isang deathbed. And we need to investigate and assess further kung meron na siyang red flag sa kanyang mga developmental milestone. Like for example, red flag na kapag 6 to 7 months old na si baby, hindi pa rin yan nakakadapa. So dapat, kung 6 months na yan at iniiwan mo sa kama niya, wala pa kayong napapansin na rolling over, or kahit yung gumaganon na siya, baka kailangan siyang ipatingin, ipa-assess. Pwede kasing cerebral palsy, meron siyang problem sa muscle niya or kaya sa utak, syempre, no? Meron akong pasyente noon, years before, na 8 months na si baby, hindi nag-wonder ang mga parents bakit hindi pa nag-roll over yung kanilang anak. Baka akala daw is simpleng delay lang. And then, nung inassess ko po siya, yung kanyang muscle talaga, medyo matigas, tapos talagang walang rolling over and hindi pa yan nakakaupo. Ang sitting with or without support, dapat na-achieve na niya at 8 months old. What more dun sa rolling over, di pa niya na-achieve. So, nag-investigate kami, nag-history taking pa ako ng yung talaga magmula nung napanganak siya, napag-alaman ko na siya pala ay na-confine ng matagal sa hospital at nangailangan ng oxygen. Cerebral palsy ang kanyang diagnosis. So, dahil sa cerebral palsy. Another example, yung paglalakad. So, may mga bata kasing maaga naglalakad, no? 9 months pa lang naglalakad na. Meron naman, 1-year-old, hindi pa naglalakad, nag-warning mommy. Ang sabi ko, maghintay tayo hanggang 15 to 18 months. Kasi, pag lumagpas na yan ng more than 15 to 18 months, or like for example, 19 months, di pa rin siya naglalakad, red flag na po yun. And that's the time, again, we need to assess further kasi baka may problem talaga sa motor. So, do not compare and always have your wellness or well baby checkup. Yun yung maganda. Alam nyo ano maganda sa well baby checkup? Na-assess talaga yung milestone. Kahit hindi nyo nahahalatan yung mga tanong ng pediatrician sa inyo, akala nyo nakikipagkwentuhan lang siya sa'yo kapag tinatanong na nakakapaglakad na ba yan? O kaya nakikipagdaldal na ba siya? Madaldal na ba siya? Naglalaro na siyang mag-isa? Assessment po yun na okay yung kanyang milestone, na meet niya po yung milestone ni baby. Next na don't. So, wag kukulangin sa interaction. So, ito yung may kinalaman to sa screen time. So, hindi lang sa screen time kasi yung ibang mga parents, wala ngang screen time si baby, wala siyang excessive screen time, pero kulang naman sa interaction. So, dito papasok yung pakikipag-usap niyo sa kanya, hindi lang yon. Dapat meron kayong playtime, kahit infant pa lang siya, or syempre hanggang 3 years old yung pinag-uusapan natin, no? Meron dapat kayong laro, peekaboo, and especially yung pagbabasa ng libro. So, kailangan palagi yung ginagawa yon dahil syempre may mapupulot at mapupulot si baby sa inyo. This is the best way on how to stimulate your baby's language skills. Kahit di ka pa niya naiintindihan, mommy yung interaction niyo sa kanya, mahalaga para ma-stimulate yung brain ni baby. Hindi lang para language development ang ni-stimulate dito, pati emotional aspect of development. Your baby needs you, hindi lang milk.
pati yung presence mo and your interaction. So, di ba, yung mga ibang babies, pag iniwan mo yan, iiyak. Pero pag dumating ka na, naamoy ka na niya, nakita ka na niya harap-harapan at nakipag-usap ka sa kanya, titigil. Kasi yun yung kailangan niya. Next, yung mga gagawin naman ninyo para mapabilis or hindi ma-delay sa development si baby. Number 1, of course, ito, sinabi ko na to, makipag-usap, kumanta, at magbasa kay baby araw-araw. So, parang binabaligtad lang natin, no? So, storytelling. Kailangan nyo mag-storytelling. Nasa guideline nito yung pagbabasa ng libro. Ang sabi, reading books to your baby can stimulate language development. Para pagdating ng toddler, madami na siyang vocabulary. Second na kailangan niyong gawin, bigyan siya ng tummy time. Ito yung tummy time, akala natin is para lang sa kabag, no? Hindi lang siya para sa kabag or sa colic. Makakatulong din ang tummy time sa neck niya, dun sa shoulder and sa motor skill. So, may kinalaman siya sa muscle development ni baby. Next is yung kailangan niyong gawin. Ito, nabanggit ko na to, kaya inuna ko yung don'ts eh. Kasi babaligtarin mo lang, yun yung gagawin mo kay baby. Simple toys at laro. So again, don't just feed the baby. You have to interact and play with your baby. So, kahit yung simpleng pikabunga, di ba, kakasabi ko lang, nakakatulong yan para malaman kung okay yung kanyang cognitive development. Just a simple peekaboo, may tulong po yan para tumalino si baby. Or maganda yung cognitive development niya. So dito kasi nasa-check yung object permanence skill ni baby. Ang yung object permanence kadalasan, nami-meet na yan at 7 to 9 months. So pag na-observe natin na kaya na niya yung tinatawag nating object permanence, ibig sabihin okay yung kanyang brain development. Ang object permanence, it's the child's ability to know that objects continue to exist even though they can no longer be seen or heard. So, ang pwede niyong gawin kung nasa high chair siya or nasa upuan siya, o kaya walker, nagpa-walker kayo sa kanya. Maglagay kayo ng toys, alisin niyo yung toys sa hanapin niya. O kaya naman, kung nasa harapan niya yung laruan, tapos takpan niyo ng lampen, pag inalis niya yung lampen, yon. Ibig sabihin, hinahanap niya kasi akala niya nandun pa. So, yun po yung object permanence. Kung gusto niyo yung pinaka-easy, pag nag-enjoy po siya sa peekaboo. Pag tumatawa siya dyan sa peekaboo, yan, that's a good sign. Another thing, para hindi ma-delay sa development si baby ay sundin ang tamang tulog at feeding. Kapag 3 years old, yung mga iba, ayaw na matulog, do. So, maganda naman pag yung isang 3-year-old ay nasusunod yung kanyang afternoon nap. Kasi yung 0 to 2, ano pa rin yan eh, natutulog pa rin yan sa hapon. Pero pag 3 to 4 yan, medyo malaro na, distracted na, hindi na yan natutulog ng hapon. Pero ang sabi ko, dapat nanego pa rin sa inyo yan. Pinapatulog nyo sila ng hapon kasi hindi lang sa paglaki, pati yung development ni baby. O kaya, tsaka yung immune system din niya. Ito, next do's. Ito yung gagawin po ninyo para hindi ma-delay si baby. Hayaan si baby mag-explore safely. So, dapat nakaantabay pa rin kayo. Alam niyo ba, at 2 to 3 months, nag-explore na ng kamay si baby. Pag nakita niya yung kamay niya, aba, may kamay pala ako. So, hayaan niyo lang mag-explore si baby. Maganda, matanggalin na yung mittens para i-explore ni baby yung sarili niyang kamay. Di ba yung iba, sinusubo pa nila. Okay lang yon. Kaya di ba pag 1 month na siya, talagang ginugupitan na natin sila ng kuko. Kahit nakakatakot. Sa mga first time mommy, ako lang nung first time mommy ako sa anak ko, nasugat ko siya. Siyempre dahil gusto natin safe si baby at hayaan natin siya mag-explore para sa kanyang brain development and sa mga milestones niya, kailangan yung laruan is choking hazard free. So wala mga maliliit. Kapag tumatanggap kayo ng regalo, check nyo kung may mga maliliit na part. So dapat walang maliliit. Kaya ako, yung binibili kong Lego, pag bumibili kami, ayoko yung maliliit, dapat malaki. So, sana may natutunan po kayo mga mommies, mga first time parents, no? Congratulations, hanggang sa muli.